Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang Espiritu Santong sumasa amin ay siya nawang magpangindapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya. Buong pagpapakumba akong naglingkod sa Panginoon at tumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang taklikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ininigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos. Para sa inyo, wala akong inilingid sa anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon Tugunan. Tanang mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang buong Diyos ay awit. Dahil sa iyo, yaong ulang, masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo na'y nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira, yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang buong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. At may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas.
ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat, sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, 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 alleluia. Hinihiling ko sama, Espiritu'y sugo niya, upang sumayin yung tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat ipinagkaloob mo siya sa kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang isa-isa ay tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinibigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinatanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng linggo, araw ng Martes. Ipinapakita sa atin ng mabuting balita kung paanong si Jesus dumulog sa Diyos, dumulog sa Ama. Kung paano si Jesus ipinakilala sa atin ang Ama. At kung paano tayo ipinagdasal ni Jesus sa Ama. Pag nilayan natin ang tatlong katagang binanggit ni Jesus sa ating mabuting balita, kung paanong siya mismo, una tigit sa lahat, ay dumulog sa Ama. At kung paanong tayo ipinakilala sa atin ang ating Diyos Ama. At ang patlo, kung paanong tayo ay ipinagdasal ni Jesus sa Ama. Una, nang sabihin sa ating mabuting balita, tumingala si Jesus sa langit at ang wika,
Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka namin kaniya. Mga kapatid, ang mga salita ni Jesus ay nagpapakita sa atin na kahit si Jesus ay makapangyarihan, pero nalalaman niya pa rin kung paanong magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Ang pakikipag-usap ni Jesus na ito ay nagpapahiwatig sa atin na tayo bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan nating tumingala sa langit sapagkat dapat nating malaman na ang lahat ay nanggaling sa Kanya. Hindi dapat tayo nagmamataas pagkos nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Mga kapatid, kung paanong si Jesus mismo pinakita sa atin pagkatapos ng kanyang misyon sa lupa, tumingala sa langit. Kinilala na merong mas makapangyarihan, na merong siyang Ama, na merong mas higit sa Kanya. Tayo rin, ganun din ang inaasahan sa atin. Tayo bilang mananampalataya, tayo bilang tao, titingnan natin, kikilalanan natin saan ba nanggagaling ang lahat. Saan ko ba nakukuha ang lahat ng bagay dito sa mundong ito? Maunawan natin, merong pinanggagaling. Kailangan nating tumawag sa Kanya. Pangalawa, sinabi sa mabuting balita, ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Mga kapatid, nais lamang ipahiwatig sa atin ng mabuting balita na si Jesus bilang anak ng Diyos Ama, ginampanan niya mabuti ang kanyang tungkulin upang ipakilala sa atin ang Ama, ang Diyos na siyang pinagmulan ng lahat, ang Diyos na siyang lumikha sa atin, ang siyang magpatuloy, magbigay para sa atin. Mga kapatid, ipinapakita din sa atin na dapat tayo bilang mga tagasunod niya maging masigasig din sa pagpapalaganap ng mabuting balita sapagkat ibinigay na sa atin ni Jesus ang lahat ng bagay. Ang misyon ni Jesus ay natapos na. Ang misyon na kung saan ipakilala sa atin ang Diyos Ama. Ang misyon na kung saan siya mismo ang nagpangaral para sa atin. Ngayong si Jesus ay umakyat sa langit, kapiling ang Ama. Tayo rin bilang nakakakilala ay ang misyon natin ay ipakilala din natin sa iba ang Ama. Ang Diyos na siyang sinasamba natin, ang Diyos na siyang sinasampalatayanan natin, ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Misyon ng bawat isa sa atin na ipakilala sa kapwa nating mananampalataya ang Diyos na siyang mapagmahal sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin. Hindi lang yung mga taong naglilingkod sa simbahan. Hindi lamang kami, kundi bawat isa sa atin. Sapagkat alam natin, nung tayo'y binyagan, tayo'y nakihati sa pagiging pari, hari, at propeta ni Jesus. Tungkulin ng bawat isa ay pahayag ang mabuting balita. Tungkulin ng bawat isa ay pakilala ng Diyos si Jesus sa ating kap. Pangatlo, nang sabihin ni Jesus, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Mga kapatid, ang pagtingala ni Jesus ay ang kilos ng pagdarasal. At ang ipinagdasal ni Jesus ay tayo.
ipinapakita lang sa atin ang lubusang pagmamahal ni Jesus. Sapagkat ang gusto niyang mangyari pagkatapos palagi ay gusto niyang tayo ay nasa sa kanyang tabi. Ayaw ni Jesus na tayo'y mawaglit sa kanyang paningin. Kaya nga, kahit siya'y paakyat na sa langit, tayo pa rin ang kanyang inaalala. Ang puso niya pa rin ay nasa sa atin sapagkat ganon kasidhi ang kanyang pagpapahalaga, pagmamahal para sa ating lahat. Hindi tayo kakalimutan ni Jesus. Hindi niya tayo babaliwalain sapagkat naroon na ang kanyang lubusang pagmamahal para sa atin. Kaya nga bago siya umakyat, ay tayo ay ipinagdasal pa rin niya. Kaya mga kapatid, sa ating ding buhay, ganun sana ang ating palagiang gawin. Na tayo bilang ipinagdasal ni Jesus, matuto din tayong tumulog sa Kanya. Matuto din tayong magdasal sa Kanya. Sapagkat alam natin na kung saan nagmumula ang lahat. Alam natin kung sino ang magbibigay sa atin ng biyaya na tatanggapin natin sa atin. Tatluhong paalala, tatluhong ibinibigay sa atin upang pagnilayan natin sa ating mabuting balita. Ang mga katagang si Jesus tumulog sa Ama. Tumulog sapagkat ang gusto niya ay ipakita sa atin na siya bilang anak ng Diyos nagpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo rin, alam natin na tayo ay mababa. Magpasailalim din tayo sa kapangyarihan ni Jesus. Pangalawa, nung sabihin niya na ipinakilala na sa atin si Jesus, tayo bilang mananampalataya, misyon natin ay ipakilala din ng Diyos Ama si Jesus sa bawat isa. At pangatlo, ipinagdasal tayo ni Jesus sa Ama. Tayo rin, tungkulin natin na magdasal, kumapit din sa Kanya. Harinawa, sa banal na misang ito, sa ating mabuting balita, maunawa natin kung paanong nagsumikap si Jesus para sa atin. Tayo rin ay pinapaalalahanan magsumikap din nang sa ganon. Makasama natin si Jesus sa kanyang kaharian. Makapiling natin si Jesus at magkamit tayo ng buhay na walang huli. Isang magandang umaga sa inyo. Hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway
makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos, amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya ay winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tutulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ng niyahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At ang tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagtulong sa ating buhay ng bintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsasaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Umay kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa